Praise God. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat sinabi nga po sa aklat ng Mateo 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. At gayon din sa aklat ng Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral, tayo po muna manalangin sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, marami pong salamat Panginoon sa araw na ito na pinagawin mo sa amin na kami po ay muling makapag-aral ng iyong mga salita. At dalangin po namin Lord na samahan mo kami at gabayan Panginoon. Nabuksan mo Panginoon ang aming mga puso at pangunawa patungkol sa mga bagay na dapat naming malaman at maintindihan patungkol sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan at aming maibigay sa iyo, Panginoon, ang pinakamainam na pagpupuri at pagsamba. Maraming pong salamat. Gabayan mo po kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So praise God mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon for this another opportunity na tayo po ay makapakinig at makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. So, ngayon pong araw ang tatalakayin po natin ay ito po ay tungkol sa unang magkapatid sa Biblia. Amen. At alam po natin, kilala po natin itong magkapatid na to ay si Cain at si Abel. So, basahin po natin ang aklat ng Genesis chapter 4. Amen. Sabi dito, at nakilala ng lalaki si Eva na kaniyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ang kaniyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapwat si Cain ay mangbubukid ng lupa. At nangyari, nang lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawal at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. At sinabi sa kaniya ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong muka? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang lasa at ikaw ang papanginoonin niya. Praise God. So ito po, simula siguro maraming tao, maraming kabataan na isa ito sa mga unang kwento sa Biblia na kanilang narinig. Yung kwento patungkol sa magkapatid na si Cain at si Abel, mga kapatid. So nung mga bata pa tayo, madalas narinig natin na ang aral doon sa kwento, mga kapatid, is yun nga, huwag mainggit, huwag magtanim ng galit, mga kapatid, praise God. Pero sa aral na ito, mga kapatid, ay pag-uusapan natin, tatalakayin natin itong paksa na ito ng medyo mas malalim, mga kapatid. So, ang topic natin is the two offerings. Amen. So, yung magkapatid na si Cain at si Abel, dumating yung panahon na sila po ay naghandog sa Panginoon. Praise God. At ang sabi doon, si Cain ay naghandog, mga kapatid, ng mga prutas at gulay na bunga ng kanyang lupain sapagkat siya'y magbubukid ng lupa. At si Abel naman ay naghandog ng panganay na sa kanyang mga alaga, mga kapatid. Amen. Firstlings of his flock, mga kapatid. Sabi nga sa Genesis chapter 4 verse 4. At sabi doon, at nilingap ng Panginoon ang handog ni Abel. Amen. So, bakit kaya mas nilingap ng Panginoon ang handog ni Abel kaysa sa handog ni Cain?
So the two offerings of Genesis chapter 4 introduce us to two classes of people who have always existed. Those who trust in the blood for their atonement and those who trust in their own works. So yung handog ng dalawa mga kapatid, si Abel at si Cain, ay naglalarawan ng dalawang uri ng tao na nabubuhay dito sa mundo. Una, those who trust in the blood for their atonement. Katulad ng handog ni Abel, mga kapatid. Yung kanyang handog, mga kapatid, ay naglalarawan, mga kapatid, na yung blood sacrifice ng kanyang humility, ng kanyang pagpapakumbaba, na alam niya siya ay isang taong makasalanan, mga kapatid. Hindi siya perfecto, mga kapatid, at siya ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya yung blood sacrifice na kanyang handog, mga kapatid, ito ay naglalarawan, mga kapatid, na ang pagsuko niya, mga kapatid, sa ating Panginoon, ng kanyang humility, mga kapatid, na kailangan niya, mga kapatid, ng blood sacrifice para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Samantalang sa handog ni Cain, mga kapatid, yung kanyang handog ay mga bunga ng kanyang lupain, ng kanyang sinasaka, mga kapatid. Ito po ay naglalarawan doon sa mga tao na nagtitiwala sa kanilang mga mabubuting gawa, na sila ay maliligtas kasi mabait sila, sila ay ligtas kasi marami silang natulungan. Well, maganda po yun na maging mabuti tayong tao, na makatulong tayo, mga kapatid, sa ating kapwa, but it is not enough for us to be saved, mga kapatid. Wala pong tao na kayang magligtas ng kanyang sarili. Amen. So sabi rito, mga kapatid, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead yet speaketh. Yan po ang sabi sa Hebrews 11 verse 4. Abel offered his sacrifice by faith, indicating that he knew the word of the Lord concerning offerings. For faith consists of trusting in and obeying God's word. So, dito sa kanyang ginawa, mga kapatid, na by faith, Abel offered a more excellent sacrifice than Cain. Ito po ay nagpapatunay lamang, mga kapatid, na si Abel ay attentive siya at alam niya ang salita ng ating Panginoon, sapagkat sabi nga ng Romans 10:17 na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At from the very beginning, mga kapatid, di ba, remember, nung kinain ni Adan at ni Eva, mga kapatid, yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, praise God, at nabuksan ang kanilang pangunawa at nalaman nila na sila ay hubad, mga kapatid. Ano po yung ginawa ng mag-asawa, mga kapatid? Kumuha sila ng dahon at ito po ay kanilang ginahi, mga kapatid, upang magkaroon sila ng kasuotan, upang takpan ang kanilang kahubaran, mga kapatid. Praise God. Pero ito po ay hindi sapat sa ating Panginoon. At anong ginawa ni Lord, mga kapatid? Siya po ay nagpatay ng isang hayop, mga kapatid, at ang balat po nito, mga kapatid, ang ginamit ng Panginoon upang i-cover para sa kanilang kahubaran, mga kapatid. So, we need to understand that everything written in the Bible is part of God's plan for salvation, mga kapatid. So from the very beginning, from Genesis pa lang, mga kapatid, andun na po, maliwanag na po yung plano ng Diyos, mga kapatid, sa kaligtasan ng tao, mga kapatid. Sabi pa rito, God had already instructed humans that the penalty for sin is death. And he had already given the promise that the seed of the woman will be bruised or meet death in their stead. Furthermore, the Lord had already demonstrated a blood offering was necessary to atone for sin. When he slew the animals to obtain skin to clothe Adam and Eve, in spite of this, Cain brought the fruit of the ground as an offering. So from the very beginning daw, mga kapatid, alam na raw ng tao na ang kaparusahan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Sabi nga sa
Roma chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. At sa Genesis mga kapatid, sabi roon na maaari nilang kainin ang anumang bunga o prutas doon sa halamanan ng Eden maliban doon sa bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil kung gagawin nila ito, sila ay mamamatay. Amen? Praise God. At nung ginawa nga nila ito mga kapatid, praise God, sila po ay namatay. Amen? Una, anong klaseng kamatayan? Yung separation nila. Naputol yung kanilang relationship sa Panginoon. Amen? At pumasok yung tinatawag natin na physical death sa buhay ng tao, mga kapatid. Praise God. Kaya dito pa lang mga kapatid, pinakita na ng Panginoon, mga kapatid, na there is a blood sacrifice needed para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa Old Testament, mga kapatid, ang tao kapag sila po ay naghahandog ng offering sa Panginoon para sa kanilang mga kasalanan, sila po ay naghahandog ng mga hayop na papatayin at susunugin, mga kapatid. At hindi lang po basta hayop, kailangan ito po ay walang kapintasan, mga kapatid. Kailangan ito po ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kasi kung yung ihahandog nila na hayop ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, yung mga saserdote na maghahandog, mga kapatid, doon sa kanilang handog ay mamamatay kapag hindi nila sinuri ng mabuti, ng maayos yung mga handog, mga kapatid. Praise God. Pero sa New Testament, pagdating sa New Testament, hindi na po uso doon yung mga burnt offerings. Amen? So, hindi na rin nalulugod si Lord sa mga burnt offerings, mga kapatid. Kundi, ang ibig sabihin kasi ng atonement, tinatakpan lang, mga kapatid. So, tinatakpan lang yung kanilang mga kasalanan para hindi makita ng Panginoon. Amen? Dahil sabi nga ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 na yung atin daw mga kasalanan, ito daw yung kukubli ng muka ng Panginoon sa atin upang hindi tayo marinig. So, sabi rito, and God favored Abel because of the type of sacrifice that he offered, not because he was a better man than his brother. So, we need to understand, mga kapatid, ano yung bagay na dapat natin maintindihan, na nilingap ng Panginoon yung handog ni Abel, hindi dahil mas mabait siya kay Cain. Hindi nilingap ng Panginoon dahil mas masipag siya, mas mabait siya, mas masunurin siyang anak. Hindi po. Kundi dahil doon sa uri ng kaniyang sacrifice. And he offered it by faith, mga kapatid. So, wala pong tao na maliligtas dahil mabait ako, masipag ako, marami akong natulungan, magaganda po yung mga bagay na yun, mga kapatid. Pero hindi po iyon ang batayan, mga kapatid, ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. We need to understand na we are saved by grace, na iligtas tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At hindi tayo sumusunod para maligtas, kundi niligtas tayo ng Panginoon, kaya tayo sumusunod. Amen? Hindi tayo nagsasamba para maligtas, kundi niligtas tayo ng Panginoon, kaya tayo sumasamba sa Kanya, mga kapatid. Diba? Praise God. So, how do Christians know that God accepted Christ's blood offering? So, paano daw natin, ng mga Kristiyano, paano daw natin malalaman na inaccept ng Diyos yung blood ni Christ as offering? Sa Old Testament, kagaya nga nasabi ko kanina, in Old Testament, yung mga high priest, mga kapatid, na naghahandog, amen, praise God, ay kailangan sinusuri muna nila ng mabuti, mga kapatid. Kapag tinanggap ng Panginoon, naging kalugod-lugod sa Panginoon, yung mga handog ay nakakalabas, mga kapatid, ng buhay, yung mga high priest na naghandog. Amen? Pero kapag hindi nila ito sinuring mabuti, mga kapatid, at
hindi nalugod ng Panginoon, mga kapatid, dun sa loob ng tabernacle, dun sa Holy of Holies, mga kapatid, ay praise God, hallelujah, hindi namamatay yung mga high priest at hindi nakakalabas ng buhay. But in case of Jesus Christ, mga kapatid, alam natin, mga kapatid, hallelujah, na si Jesus Christ ay buhay, mga kapatid. As a high priest, mga kapatid, after ng offering, mga kapatid, hallelujah, after 3 days siya ay muling nabuhay, mga kapatid. Praise God. Ibig sabihin, mga kapatid, tinanggap ng Panginoon at naging kalugod-lugod sa Panginoon yung handog na kanyang inihandog para sa ating mga kasalanan. So we are saved by the grace of God. Tinubos tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Praise God. Abel offered a firstling of the flock. His offering pointed to Christ, the Lamb of God, whose blood was shed for the remission of sins of the whole world. Sabi nga sa Igan, banggit sa John 1:29, Isaiah 53 verse 7, and Hebrews 9:22, that without shedding of the blood, there is no remission of sins. God accepted Abel's offering because it was a blood sacrifice. Yung blood sacrifice, ito yung nagpapatunay, mga kapatid, na he needs redemption. He needs forgiveness. He is a sinner, mga kapatid. Siya po ay isang taong makasalanan at siya po ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya ang handog niya po na dinala ay handog na pantubos sa kanyang mga kasalanan. Samantalang ang kanyang kapatid na si Cain, mga kapatid, ay nagdala nga ng mga bunga ng kanyang bukiri, ng kanyang pananim, mga kapatid, na naglalarawan ng kanyang good works, mga kapatid. Gaya nga po na sinabi ko, wala pong masama sa good works. Mabuti po yan. But it is not enough for us to be saved. Dahil hindi po at wala pong tao na kayang iligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling mabuting gawa. Nandito tayo dahil sa kahabagan ng Panginoon. Nandito tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon na dapat nating ipagpasalamat that every day we wake up, na bawat araw nagigising tayo, mga kapatid. Salamat na binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong umaga, panibagong araw upang magpasalamat sa Kanya. Binigyan tayo ng panibagong pagkakataon upang ituwid natin yung ating mga pagkakamali, upang mapagamit natin yung ating buhay para sa Kanyang kapurihan. Sabi rito, mga kapatid, hallelujah, God did not reject Cain because he refused to take part in the worship ceremony, but because he conducted it his own way. So hindi rin nireject ng Panginoon yung handog ni Cain dahil hindi siya participate dun sa worship ceremony, kundi dahil ginawa niyo ito sa sarili niyang pamamaraan. Amen? So ito po yung isang bagay na dapat natin maintindihan, mga kapatid. Praise God. Ang kaligtasan po, wala po yan sa kung anong paraan yung gusto natin. Amen? May mga nagsasabi, basta wala ka lang ginagawang masama, basta hindi ka lang agrabyado ng kapwa, ligtas ka na. Mali po. Amen? Bakit? Tanging ang Diyos lamang, ang Biblia lamang, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng, praise God, pamantayan kung paano ba magkakaroon ng kaligtasan ang tao. Hindi po ito sa sarili nating pamamaraan. Amen? Sabi nga ng isang teacher, nakakilala ko, sabi niya sa akin, basta ako, naniniwala ako na ito lang ang gawin ko, ligtas na ako. Sa paniniwala niya, amen? Praise God. Pero sabi nga, mga kapatid, kung sa school nga, may pamantayan ng eskwelahan upang ang isang estudyante ay makapagtapos o makagraduate, mga kapatid. Hindi ito sa paniniwala ko bilang estudyante, kahit di ka gumawa ng assignment, kahit hindi ka mag-project, kahit hindi ka mag-exam, basta pumasok ka lang. Okay na. Kahit di ka mag-participate, papasa ko.
Yes, kahit yun yung paniniwala niya, hindi po yun ang pamantayan ng paaralan para siya ipasa. In the end, kung ano yung pamantayan ng eskwelahan, yun ang masusunod. Kaya nga mga kapatid, kahit anong pamantayan yung ibigay natin sa sarili natin pagdating sa kaligtasan, tanging yung nakasulat lamang sa Biblia, mga kapatid. Tanging kung ano lang yung sinabi ng salita ng ating Panginoon. Yun lang po mga kapatid ang magiging batayan. Kaya nga mga kapatid, kung hindi man po kayo nakalista sa DSWD, sa DOLE, huwag po tayo malungkot. Ang ikalungkot po natin kung yung atin pong mga pangalan ay hindi pa po nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat sinabi ng Revelation chapter 20 verse 15, di ba mga kapatid, at ang sino mang hindi masumpungan ng kaniyang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ay binulid sa dagat ng apoy. Kung meron mang tayong listahan na dapat i-pursue, siguraduhin natin na tayo nakasulat mga kapatid. Yun po ay yung aklat ng buhay mga kapatid. Amen. Sabi rito mga kapatid, 2 Timothy chapter 3 verse 4 and 5 describes that these people as heady or self-willed like Cain, having a form of godliness but denying the power thereof. May ibang tao mga kapatid, andun yung anyo ng kabanalan, mukha naman silang maayos, amen, nagdadamit naman ng maayos, pero tinatanggihan nila yung kapangyarihan. Dito, amen, kaya nga sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Kaya hindi po sapat mga kapatid. Amen? Na tumatawag lang tayo. We need to obey. We need to obey mga kapatid. The vegetables of fruit that Cain offered were the fruits of his own labor. This is similar to persons who present their good works to the Lord. Ngayon ang nasulat sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 at sa Hebrews chapter 4 verse 10. Those who desire to enter the rest that God gives must cease from trusting in their works to make them worthy in God's sight. For the Bible is replete with verses that teach we cannot be saved by our good works. Moreover, Cain's bloodless offering showed his unwillingness to admit his guilt and his need of atonement. So, sabi nga dito mga kapatid, yung offering daw, bloodless offering ni Cain ay nagpapatunay na hindi niya dinidinay niya na siya ay isang makasalanan at parang gusto niya sabihin na hindi niya kailangan ng blood sacrifice, hindi niya kailangan ng kapatawaran dahil hindi naman siya makasalanan. Amen. So sabi dito, God revealed His long-suffering as He patiently reasoned with Cain and gave him another opportunity to do the right. He told Cain that if he would do well, he would be accepted. He further told Cain, sin lieth at the door. Kung mabuti ang iyong ginawa, di ba ikaw ay kalulugdan? Amen. Praise God. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Diyos dahil wala po tayong ipagmamalaki sa Kanya. Amen. Kaya ang magagawa lang po natin mga kapatid ay magtiwala tayo sa Panginoon, magpakumbaba po tayo na it is only by the grace of God that we are saved. It is only by the blood of Jesus Christ that redeemed us from eternal damnation, mga kapatid. Kaya, samantalahin natin mga kapatid ang sa mga panahon ito upang makapagbulay-bulay tayo ng salita ng ating Panginoon at wala pong masama sa ating mabubuting gawa, ipagpatuloy po natin yan sapagkat sabi rin naman ng Galatia mga kapatid na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yamang nalalaman natin nalalapit na ang araw sapagkat kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanitin. So wala pong masama sa paggawa ng mabuti, but it is not enough for us to be saved. Amen. We need to accept. Amen. Sabi nga ng Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Amen. Praise God. Tanging sa